flesh and the spirit. Yun pong labanan. Alam niyo po mga kapatid, nagturo ako ng nakaraan. Ang tinuro ko ng nakaraan ay sino nakakatanda. Teka, meron na ako rito. Ano po na? NB or inggit. Alam niyo po, ang NB or inggit is battle versus flesh and the spirit. Yan. Merong kapatid si NB. Ang pangalan ay si Greedy. Si Greedy na. Ayan po ang ating anin po ngayon. Kasi po bakit po ngayon ang ating pinag-aaralan? Because ang ating pong tinuturo ay Christian living. Yung pamumuhay Kristiyano po natin. Ang greed ay kapatid po ng envy. Kapatid ng inggit. Ang pagiging sakim. Yan po yan. Magkakapatid po yan. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin yan. Sino sa inyo ang nakapanood ng balita sa TV Patrol? Babaeng lumabas mula sa Imbornal sa Makati, tatanggap ng 80,000 cash assistant mula sa TSWD. Napanood niyo ba yan? Sabi ng iba, makatira ng alas sa Imbornal. Greed yun. Pagiging greed po yun, ano? Kasi po, yan pong bagay po na yan ay maraming mga nag-comment sa social media na narong, grabe naman, 80,000 binigay. Samantalang ako, wala pang binibigay sa akin, hindi pa ako nilista ng tagalista. Kasi nga po mga kapatid, minsan ay yung mga bagay na yan ay nagkakaroon tayo ng greedy sa ganung mga nakikita po natin. Ano po? Ang sabi po ng Bible ay ito. You must put to death the earthly desire at work in you, such as sexual immorality, indecency, lust, evil, passion, and greed. For the greed is a form of idolatry. Pansinin po ninyo sa lahat ng sinabi. Pansinin po ninyo sa lahat ng desire, earthly desire. Yung sexual, immorality, indecency, lust, or evil passion, ang binigyan ng punto sa aklat ng Kolose sa usulat ni Pablo ay greed. Naka-highlight po, greed. For the greed is a form of idolatry. Yung po palang, sabi po ni Apostol, yung po palang greed ay uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit wala kang Diyos-Diyosan o kulto o anumang imahe na sinasamba mo, pero ikaw ay greed, ikaw ay sumasamba na rin sa Diyos-Diyosan. Minsan, hindi po natin na mamalaya na meron tayong na nagiging greed yung ating yung laman natin, sapagkat meron tayong ibang tinitingnan kaysa sa atin. Bakit siya? Ay ako ganito. So yan po yung mga bagay. Ganyan po yung highlight. For the greed is a form of idolatry. Ang pagiging greedy or kasakiman ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po, ang kasakiman ay para daw, ano ba mapapansin niya? Parang puto. Anghit. Alam na ng iba, naamoy na ng iba, nakikita na ng iba, pero ikaw, wala. Ganyan daw po yan. Ang pagiging greed, para siyang anghit. Hindi mo naaamoy, pero naamoy ng iba. Ganyan. Kasi immune ka na eh. Kaya nakakalaga na pag-aralan po natin ito. Suriin natin ang ating mga sarili, suriin natin ang ating mga puso. Kung meron tayong ganito, ito ang nais ng Panginoon na maunawaan po natin. Praise God! Kung maunawaan po natin ito,
sapagkat tayo ay sama-samang lalakad ayon sa nais ng Panginoon. Meron po kwento sa Bible, itong istorya nito, na si Jesus Christ po ay habang siya po ay nakatuturo ng salita ng Diyos, nangangaral na ang Kingdom of God, ay sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Ano po ang kanilang usapin? Mana. Ewan ko ba, mula noon hanggang ngayon, mana ang usapin ng pagkakapatid. Napansin niyo ba yan? Ang mula noon hanggang ngayon, ang usapin. Si Jesus pa mismo yun, tinatanong at gustong maging hukom nila, sabi ng Panginoon. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, tingnan niyo po, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Inglesin natin yung part na yan. Then he said to them, watch out! Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession. Tingnan niyo po yung itong usap ito. Magkapatid na merong paghahati ang mana. Siguro nilamang ang servisyo niyang kapatid. O kaya inangkin na lang ng isang kapatid. Wala ka ng mana. Sapagkat nilustay mo na isa yun. Wala ka ng mana. Siguro may mga bagay na kaya lumapit sa Panginoon Jesus. Pwede po ba para maging patas yung aming hatian ay ikaw nga po Panginoon ang siyang mamagitan para maging patas. Biglang isiningit ng Panginoon, maging mapagbantay kayo sapagkat mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Binanggit ng Panginoong Jesus na gaano man karami ang iyong yaman, gaano man karami ang mayroon kang minana o tinanggap, ang buhay mo ay wala pa rin sa laki ng iyong kayamanan. Kaya, ang tanong ay, anong grade ka na? Anong grade? Alam niyo po, hindi natin napapansin ha, parang nagkakaroon tayo ng grade. May mga bagay, may mga gamit sa ating bahay, napakarami, mga nagtambak lang doon. Ayaw ipamigay or ayaw pagka, halimbawa, yung mga tupperware na ganyan. Sino marami sa bahay niya? Pagka ikaw nagpabalot pa, yung tupperware ko, yung makakalimutan mo pala Sa sobrang dami, ayan, hindi nagpapapansin, ikaw ay nalalagyan na, napapataka na ng pagiging grade. Kaya ang tanong, anong grade ka na? Ano po? Ikaw naman, napakarami mong damit na isusuot, na maisusuot, pero pag aalis ka, sabihin mo, wala kang maisuot. Pag meron mga lakad, wala kang maisuot. Pero ang dami mong damit na pwedeng isuot. Ang tawag doon, collection ka na ng mga damit, nagiging green. Ano pa po yung mga bagay na pwede na pumasok ang pagiging sa kasakiman or pagiging green? Meron pong tinatawag na greed for power and control. Halimbawa sa pamumuno. Gusto, laging sila na lang yung namumuno. Pagkatapos niya, yung anak niya, pagkatapos ng anak niya, yung apo niya, pagkatapos ng anak niya, ang gusto. Diba, dahil sa pamumuno, hindi namamalayan ay nagkakaroon na rin ng greed for power and control. Kaya merong binabatas, ano yung binabatas? Anti-dynasty. Ano po ang ibig sabihin po niyan? Sabi po ng Mateo 2:16. Mula noon, galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Alam niyo ba yung istorya? Di ba si Jesus ay pinanganak na, ngayon pumunta yung mga pantas para dalawin ang Panginoon Jesus. Ang mga pantas na ito ay
pantas sila, nakakabasa ng mga pangitain sa kalangitan, at sa pagpunta nila kay Jesus, ginagabayan sila ng tala sa kalangitan, kung saan yung direction na kanilang pupuntahan, kung ano yung pupuntahan nilang lugar. Dumaan ba naman ni Herodes? Si Herodes na siyang pinuno ng panahon po na yan. Kaya, nung dumaan sila rin ni Jesus po, dadalawin po namin yung pinanganak na hari ng Israel. Galit na galit niya yung si Herodes nang malaman na napaglalangan ng mga pantas na ito. Dahil sabi niya, paalam mo sa akin. Bakit? Papaalam? Dahil balak ni Herodes na ipapatay niya ang batang lalaki sa Bethlehem at ang mga palibot na po. Tingnan niyo po itong greed sa power and control. Si Herodes, siya na yung king nung panahon po na yon, nag-ahari. Pinuin mo, sa sobrang greedy niya, pagiging galit niya sa kapangyarihan, even yung batang kapapanganak ay gusto niyang ipapatay. Tingnan niyo po, isipin niyo, yung batang ito, lalaki pa ito, ganyan. Baka nga patay na siya pagka matanda na yung... Alam mo, si Jesus Christ, malaki na, nasa 30 na, baka nga hindi na siya, patay na siya dun eh. Pero, sa sobrang greed niya, even yung bata, hindi lang yung isang bata, lahat ng bata ay kanyang pinapatay. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Ano po yung nangyari? Dahil sa pagiging greed, sa kapangyarihan, gusto magkaroon ng kontrol, ayaw nang bumaba sa posisyon. Ayaw nang bumaba sa kapangyarihan. Ganyan po ang nakikita rin po natin sa panahon po natin ngayon. Maraming mga nanunungkulan, ayaw nang bumaba. Gusto laging sila nun. Bakit? Ewan natin, baka may pakinabang. Yun po yung nangyayari na katotohanan. Mula ng panahon ni Jesus Christ hanggang sa panahon natin, ngayon, meron niya akong message na binabalangkas. Ang title ay Faith or Fake. Nilalaro-laro ko parang sa isip ko yan. So yung message na yun, narating din yung panahon, baka maturo, pag pinaturo ka nila. Ang title ay Faith or Fake. Kasi maraming panahon ngayon, peke eh. Kala ko ito. Pero sa Bible, makikita mo, meron po bang ganun pangyayari? Meron. Pag tinuro ko sa inyo ito. Medyo excited kumuha kayo ng konti. Tingnan niyo po. Ano ba yung meron? Greed for attention and praise. Kung meron greed for possession, power, and control, meron greed for attention. Yung gusto, laging nasa kanya yung attention. Gusto siya yung nakikita. Siya yung laging attraction. Center of attraction. Yan, ganyan. Kaya po mga kapatid, yung sa pagiging sa power, sa greed for power and control, sa church po ay hinahanap po natin yan. Hindi po natin pinahintulutan sapagkat mga kapatid, kagaya na sinabi ng mga nakaraan, hindi laging ako yung pastor. May susunod sa akin. Darating din yung panahon ay magre-retire. May papalit sa akin. Magre-retire ako, may papalit sa akin. Eh yung iba, gusto lagi sila yung nakikita sa pulpito. Mga kapatid, kung makita nyo na nga lang ako sa pulpito, parang 2 beses na lang sa isang buwan. 2, 3. Sa dami ng itinetrain natin na nagtuturo. Bakit po? Eh hindi ko pag-aari itong pulpito ito, may papalit sa akin dito. Bakit? Sinasanay na, tinitingnan natin yung ating sarili, sinasanay natin yung ating mga sarili at yung ating kasunod, yung susunod na henerasyon na hindi mauubusan ng gagamitin ang Diyos. Ganyan. Alam niyo po, maraming nagkakagulo
sa church dahil sa posisyon. Nagkakagulo sa church dahil ayaw mapalitan bilang pastor. Nagkakagulo sa church kasi ayaw mapalitan bilang siya yung leader. Pagka church ang pinag-uusapan, si Lord ang pinakamataas, si Lord ang nag-aalis, siya din ang naglalagay. Hindi natin pwedeng pagsisigan natin yung ating mga sarili. Maaaring meron tayong panahon ng paggamit sa atin ng Diyos at meron panahon na hindi na tayo bagay doon. Sa ibang ministeryo na lang siguro tayo. Amin po ba mga kapatid? Halimbawa kung ako po'y dumating yung panahon ay nag-retire, ibig sabihin ba nun, hindi na ako atin ng church? Kaya ibang ministry na po yung meron ako. Halimbawa, mayaman ako, pwede taga-ano na lang ako. Amen po ba ron? Ang pagbibigay ay isang gift sa Diyos. Kaloob ng Panginoon yan. Kaya akala mo wala kang ministry? Akala mo wala kang hindi naman ako umaawit, hindi naman ako napunta ng harapan, hindi naman ako, wala naman akong bahagi, wala akong ministry. Kapatid, wag mo isipin wala kang ministry. Ang pagbibigay sa gawain ng Diyos ay ministry. Baka hindi mo alam kung saan napupunta yung binibigay mo. Maraming napupuntahan at maraming pinagdadala niyan. Maaari ikay ginagamit ng Panginoon para sa pagbibigay, para magpatuloy ang gawain ng Diyos. Kaya iba't iba ng kaloob ang meron tayo. Gagamitin po natin yung ating mga kaloob na ito para matugunan ang pangangailangan ng iglesia para sa kaunlad ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. Kaya po mga kapatid, yung greed and power, greed for attention and praise, ito po ay, halimbawa, gusto mo lagi ikaw na lang yung center attention, ikaw lagi nakikita, ikaw lagi pinupuri. Eh sige, ikaw na ang mapupuri. Kapalitan na natin ba si Lord dito? Mga kapatid, hindi pwede na gano'n. Nagdilingkod tayo sa Panginoon, hindi sa palakpak ng tao, kundi sa palakpak ng mga anghel para sa Panginoong Diyos. Tingnan niyo po ito. Kapag tayo daw ay nakapaglingkod sa Diyos at nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon, sino natutuwa? Kalangitan. Ilang anghel? 1,000 anghel. Sila yung nagpapalakpakan, natutuwa dahil ikaw ay nakapag-share ka ng isang kaluluwa. Kaya po, yung atensyon, kung tayo ay dumarating sa punto na ito, attention and praise, hinahangad-hangad natin, hindi po natin pwedeng palitan ang papuri na para sa Diyos lamang. Siya lang ang mapapapurihan, siya lang ang mahusay, siya lang ang magaling, siya lang ang karapat-dapat nating dakilahan. Tingnan niyo po, sabi po ng Bible sa aklat ng Matthew, pag-ingatan niyo na huwag maging pakitang tao lamang ang inyong paggawa o paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatangong gantimpala buhat sa inyong Ama nasa langit. Ano po yung bilin sa atin ng Panginoong Hesus? Diyan, huwag maging pakitang tao ang paggawa ng mabuti. Hindi yung tayo yung center of attention, attraction, and praise. Sabi pa, kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay. At katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan, ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Bakit po kinuwento ng Panginoong Hesus dito? Meron po mga panahon po na yun, may mga mayayaman upang sila ay sumikat sa mga tao, ay pag naglimos sila, di ba, barya po, ang pera po kasi nalalapang papel, mga barya-barya. May naglilimos dyan, may lalagyan. Ganyan pa yan. Tinataas ng mataas para pag rinig na rinig. Yung bigay, kaya nga ang Panginoon Hesus, di ba, nung tinignan niya yung naubusan doon sa malapit sa bigayan, tingnan niya kung sino yung mga nagbibigay. At talagang lakas ng mga kalansing. Eh yung babaeng palo
nagbigay na lang. Dalawang kusing. Maliit lang yun. Halos hindi nga kumalampan yun pero sabi ko, yun ang merong pinakamalaking ibinigay sa kanya ng lahat. Sapagat ang binigay niya ay buong ikabubuhay niya. Samantalang ang mga nagbigay ng una ay bahagi lang ng mayroon sila. Bakit po? Ang nakita ng Panginoon, nabaliktad, ang napuri ng Diyos ay yung babae. Sa halip na mapuri ng Diyos yung mga malalaking magbigay, katulad yan, nagbibigay sila ng mapagpaibabaw ang kanilang pagbibigay. Ginagawa nila pagpakita tao lang. Talagang ang lalakas ng kanilang mga pagbibigay. Pero itong babae ito, siguro palahin na nga lang yung binigay ito, makapagbigay lang sa Panginoon. Ano pa sabi? Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ang pagbibigay po natin na ginagawa sa Panginoon upang tanging mapuri lang, mapalakpakan lang ng tao, ibig sabihin, tinanggap na natin ang ating gantimpala sa Panginoon. Kaya nga pag pinupuri, alam mo si Renz, napakasusig mo naman Renz. Ang galing mong magpaawi. Pag sinabi ni Renz, ganun talaga. Magaling ako. Pagka ganun ginawa niya, wala na siyang gantimpala sa langit. Kasi tinanggap na niya ipapuri ng tao Kaya ano ginagawa ng mga mahusay sa lahat? Ano ginagawa? Ay, purihin po ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Bakit niya sinabi yun? Para naman, meron siyang tanggapin gantimpala sa langit. Hindi lang yung sinasabi ng tao, papuri sa Kanya. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalim na kaibigan upang lihim ang inyong paglilimos at gagantiin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Pag tumulong ka, sabi nga, pag tumulong ang kanan, huwag nang palam sa kaliwa. Ano po ang context niyan? Pagtulong, paglimos, pagtulong. Yan po ang context niyan. Pag tumutulong ka, hindi mo sabihin na, alam mo rin, tinulungan ko siya kaya naging ganyan ang buhay niya, kasi tinulungan ko yan. Wala ka nang asang gantimpala nun sa langit. Yun sinasabi, iba naman yung context na, alam niyo mga kapatid, marami pang mga Kristiyano, mali ang context sa pagbibigay. Meron tayong sobre ng tithes and offering, hindi nilalagay yung pangalan. Hindi nilalagay yung tithes, hindi nilalagay yung offering, hindi pinaghihiwalay. Alam mo ang mga katuwiran? Dapat hindi na nila malaman yung binigay. Mali pong konteksto yun. Hindi po ito paglilimos, yung pagbibigay. Ito po ay kailangan makita natin yung record. Bakit? Kasi sa Bible, merong tithes of the tithes. Kinukuha yun. Dinadala natin sa menu. Nagiging pondo ng pangkalahatan kapag may mga gawain. Kaya bukod po yung context ng paglilimos, bukod yung context ng pagbibigay. Kaya nilalagay natin yung pangalan natin, nilalagay natin yung separate ng tithes, separate ng offering natin. Naintindihan po natin? Yan po yung ibig sabihin. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkaibabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalangan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Tingnan nyo, pati yung kanilang pananalangin. Alam nyo po kung ano yung kanilang pananalangin? Pumupunta sila sa mga panulokang daan. Halimbawa, ito naman, yung crossing. Yan, ano yan. Nasa panang sila. Nagpe-pray sila. Pinaparinig nila sa tao na nagpe-pray sila. Yun yung mga gawain ng mga Pariseyo noong panahon ng Panginoon Hesus. Kaya niya sinabi po yan. Kaya sabi ng Panginoon, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
Kaya, ano po, greed for attention and praise. Hindi papuri ng tao ang ating dinanais, kundi mapapurihan natin ang ating Diyos. Ano pa po yung meron? Greed for pleasure and comfort. Gusto mo laging nasisihan ka. Gusto mo laging pumupunta sa mga bagay na enjoy. Okay lang sana kung ikaw ay kung talagang kinakailangan. Pero kung uutangin mo lang, pumunta ka sa ibang mag-enjoy ka. Meron po ba kayong kilalang gano'n? Ako lang ang meron. Ako lang pasaya. Ang daming utang. Dapat sana, meron ako nakita sa Facebook, bago ka magpasaya, magbayad ka muna ng utang. Para sumaya yung iba. Tama po ba yun mga kapatid? Kaya ano po ang tawag dyan? Greed for pleasure and comfort. Hindi rin ayos. Tingnan nyo. Ano po yung sinasabi? Spiritual, may tinatawag na nakita nila si Jesus sa ibayan ng laban at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga kababalaghan nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Yung mga tao lumalapit sa Panginoon Jesus, kunwari ay gustong makinig, pero hinihintay lang pala yung kainan. Habang nakikinig po yun, tagal naman. Tirik na araw. Kasi wala pa naman natang rilo nung panahon yan. Siguro hindi sila gumagana. Tirik na nila ni araw. Tirik na araw. Ayaw ko magpakain. Habang nangangaral ng Panginoon, abot ang tingala siguro. Abot ang tingala. Kasi ang rilo daw ng mga matatanda ng araw, yung araw. Nakita nila, tumayo sila na, gitna na yung anino, alas 12 na. Yun daw, wala pang rilo nun eh. Si Jesus habang nangangaral, ang mga tao, inaabangan yung pagkain. Kasi merong makakain. Alam niyo po, sino yung totoong nakikinig? Sino yung totoo na may puso na talagang matuto at maglingkod sa Diyos? Yung mga tao na kahit walang pakinabang pisikal, pero nandyan at nakikinig sa Panginoon. Itong mga tao ito, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hinaharap niyo ako hindi dahil sa mga kapabalagang nakita ninyo, kundi dahil nakakakain kayo ng tinapay at nabubusog. Yung ibang sumusunod sa Diyos, ang gusto, chibog. Mabusog lang, pagkain. Pag walang pagkain, wala. Kaya tingnan nyo, magpatawag ka, meron tayong ayuda sa isang linggo sa church. Ay mga kapatid, wala na kayong makukuha. Nandito na yung mga tao. Kasi may ayuda. Ang tao po ba ay lalagot magmamature sa mga ayuda? Kapag ang iglesia, kapag ang church, ay puro gano'n ang gagawin para dumating ang tao, mga kapatid, lumilikha tayo ng Kristiyano Bonjing. Yung bang pagpupunta dyan, Tata, hindi man lang pagka napagalitan mo, pagka nasaway mo, pagka napisod kay sister, kay brother, wala na dyan. Bakit? Hindi naman talaga gusto ang Panginoon. Ang gusto yung hihingi sa Panginoon. Hindi gusto ang si Lord talaga. Hindi ang mahal si Lord. Ang mahal yung nakukuha kay Lord. Ganun po ang nangyayari. Greed for pleasure and comfort. Gusto laging comfort. Gusto laging masaya. Pag wala na noon, wala. Natawa ko sa sinabi ni Ren sa nakaraan. Pagka may kahinan sa church, puno.
Pagka umuulan, sagot. Bakit po? Sa ating po mga nasa live, hindi po kayo ang topic. Bagamat ito po ay mensahe ng Panginoon. Ngayon kung kayo po ay kinukonvict ng Holy Spirit, may panahon pa po magsisi. Hindi na ba mga kapatid? Sabi ng Panginoon, hindi naman dahil kaya niyo ako hinahanap. Mahal niyo ako eh. Nabubusog lang kayo sa tinapay. Alam niyo po bang ang nagpapako kay Kristo na humihiyaw ay yung mga taong pinakain din niya? Bakit naghihiyawan? Ay, hindi na mapakain. Gutom na eh, pako na yan. Gutom na kami. Ayaw ng paramihi isda. Ayaw ng paramihi tinapay. Pako na. Ganun po nangyari. Kung sino yung kanyang mga pinakain, ilan po yung pinakain niya? Ginawa niya ng himala. Una, di ba, merong 5,000, hindi pa kasama yung mga anak, tsaka yung mga lalaki. Merong 4,000, hindi pa kasama yung anak, hindi pa kasama yung mga lalaki. So, matotal, yung 5,000, lagyan natin ng tigiti isang anak, lagyan natin ng tigiti isang asawa. 15,000. Yung 4,000, lagyan din natin ng ganon. Ilan? 16. Tama ba? Tapos, pag-plusin mo yung 15 tsaka yung 16, at 12. Oh, 27,000. Nung nagugutom at naghimala ang Panginoon, puro papuri sa Panginoon. Oh, glory to Jesus, glory to Jesus. Pero nung nagutom na, ipako si Jesus. Ay mga kapatid, minsan hindi natin namamalayan para tayo din minsan. Nang pinagpapala tayo, hallelujah, sa purihin ng Panginoon, hallelujah. Pero dumanas tayo ng problema, ng kawalan, nagtampo na sa Panginoon. Lord, nandiyan ka pa ba? Sabi sino nandiyan talaga, hindi naman nawawala ang Panginoon. Ikaw ang baka nawawala. Tama po ba? Minsan gano'n ang nangyayari sa Kristiyano. Akala ay anong ginagawa na lang ang Panginoon? Genie. Pag may pangangailangan, labas genie. Ang sabi ng Panginoon, ito, dahil kaya kayo sumusunod sa akin, dahil nakakakain kayo at nabubusog. 3, 4, pleasure and comfort. Gusto mga comfort, gusto. Alam niyo po mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano ay hindi laging madali. Bakit? Inaalaw ng Diyos ang mga testing, trials, problem para tayo ay lumalim. Kasi kung wala nun, magiging parang ganyan na lang tayo. Pag wala na tayong nahahatak sa Panginoon, nakukuha sa patingin sa sarili, sa tingin natin, aalis na rin tayo. Hindi natin nakita yung mas malaking ibinigay ng Diyos sa atin, higit sa pagkain at lumig. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kalangitan. Ano pa po? Greed for money and possession. Gusto lagi sa kahahanap ng pera, yung gabi ginala na rin araw. Yung possession, kagaya ng kwento kanina, pinag-aawayan ng magkapatid, yung mana. Yan po yung nangyayari. Greed. Bakit maraming nahuhulog din po sa Bible? Sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamahal ng salapi, may mga nalayos sa pananampalataya at nasadla sa paghihirap ng kalooban. Bakit maraming nalayos sa pananampalataya at nasadla ang hirap sa kalooban? Dahil sa pagkakamal ng salapi. Puro salapi ang hinahanap. Kaya ang ginawa, nag-scatter.
Meron po ba kayong kilalang nalubog sa utang dahil sa scatter? Bukod sa kilala nyo, may kilala din ako. Hindi ko napapakala kasi baka nanonood ngayon. Pero mga kapatid, pagka po kasi tayo ay sa kakahangad natin kakahangad, in-scatter mo ang pera mo, iyaan, akala mo, yan ang mag-aamon sa'yo. Yan ang maglulubog sa'yo. Kasi alam nyo bakit? Kapag ikaw ay pinakagat ng computer, kasi computer yan eh. Sino ba naman ang gagawa ng computer na hindi siya kikita? Sino ba naman gagawa ng negosyo na wala siyang kita? Pakakagating ka niyan sa una. Pagka tumaya ka dyan, halimbawa, tumaya ka, pinanalo ka, pagpalagyan na, nanalo ka. Alam mo, pagpalagyan natin, 100,000 nanalo ka. Masaya ka. Eh dahil nanalo ka, tataya ka na ng tataya. Hindi mo na malaya, yung 100,000 mo, naubos, nagtakay pa. At hindi mo pa namamala dahil nawala na ba yung 1,000 dollars, babawi naman. Gusto mong bumawi, namutang ka na. Kung kanina ka na humanap ng pera, para itaya dahil sa kagustuhan mo, bumawi. Ngayon, nalubog. Tingnan niyo yung pinalabas kay Jessica Soho. Milyonaryo. Alam na. Bagsak. Bankrupt. Wala na talagang natira. Bakit? Dahil sa scatter. Eh, ang dahilan, pastor, biblical na may scatter. Pakita mo nga may NIV. Kawikaan sa 11 verse 24. Kasi sabi nga, pagbiran naman, no? Pastor, kasi biblical naman yan. Tingnan niyo sa Bible. Kawikaan 11:24. Ayan. Nako, gawin mo nga King James, New King James. Hindi lumalabas yung salitang scatter eh. Ayun. There is that scattered and yet increase. Ayun, pastor, di ba pag scatter? Nag-increase. Kaya pastor, kung i-scatter ako kasi sabi ng Bible, pagka daw yung daw nag-scatter, nag-increase. And there is that withholding more than is meat, but tended to poverty. Hindi nakita. Alam niyo po ang ibig sabihin po niyan? Yung scatter na sinasabi niya, yung ang taong mapagbigay, ang taong matulungin, ay lalong yumayaman, lalong umaangat, lalong nananagana. Yan ang ibig sabihin. Ito pala magandang salin, no? There is that scatters, and yet increase. No? And there is that withhold more. Kapag ikaw ay nagtikom, lalo kang ihirap. Ang context, ano ba yung context? Ano ba yung ibig sabihin niyan? Kapag ikaw ay napagbigay, pinaparami mo, lalo kang, parang, halimbawa, scatter, ibig sabihin nagtatanim, nagkakalat ng tanim. Pagka mas maraming tanim, mas maraming ani. Yun pong ibig sabihin. Tinano, para ma-justify yung kanyang bisyo, sinangkalan pa ang Biblia. Ibalik mo naman yung mayroon. Segue lang natin yan. Kaya ang sabi ng Bible, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi. Ugat na sana, sapagkat ang pag-ibig, hindi sinasabi yung salapi, yung pag-ibig. Yung pag-ibig ang tinutukoy. Pagka mas mahal mo na ang pera kaysa sa Diyos, yun na ang ugat ng kasamaan. Maraming mga tao na nalayo na sa pananampalataya, naghihirap na ang kalooban dahil inuuna ang mga bagay sa mundo kaysa unahin ang bagay na pang-eternal, ang Panginoon. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan. Tingnan niyo po ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan. Ano ba yung anumang paraan? Pagtaya sa loto siguro yan. Pagtaya sa wedding. Sa sugal. Pagtutulak ng drugs. Baka yan po yan. Kasi anumang paraan. Tama po ba? Ano mga kapatid? Nakuha niyo po ba? Ang mga nagnanasang yumaman
ay nahuhulog sa tukso at sa bitag ng masamang hangarin, nagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Yan ang nangyayari. Ganyan ang nangyayari kapag ka nagiging greed sa salapi and possession. At pagkatapos, ito po yung isang istorya ng Panginoon. Sabi niya, pagkatapos isinulisay ni Jesus ang kalingagang ito. Ang bukid ng isang mayaman ay umani ng sagana. At sinabi niya sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Kaya niya po yung sinasabi niya. Ito pong tao pong ito, ang dami niyang inani. Eh, ang problema niya, wala siyang paglagyan. Sana ganun ang problema ng mga magsasaka na. Eh, kailan problema ng magsasaka na? Mura. Paano mabibili? Mura. Ito naman yung kanyang problema. Ano ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan or paglagyan ng aking ani. Alam ko na, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arihan. Ano pa sabi niya? At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arihan. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya mamamahinga na lang ako, kakain, inom, at magsasaya. Grabe yung kanyang pleasure, comfort and pleasure. Sabi niya, kakain na lang ako, iinom at sayo. Sa mga ani na kanyang naani, wala namang masama. Tama po ba? Ang naging masama ay kung paano niya ititrip or paano niya tratuhin yung kanyang mga inani at kung paano yung kanyang gagawin. Tingnan niyo po, dahil marami na siyang inani, pag-iiba niya yung kanyang mga kamalig, papalitan ng mas malaki para doon ilagay yung iba, at ang gagawin niya ay mamamahinga, magkakain, iinom, at magsasaya. Ano po ang mali? Masama po bang kumain? Masaya po bang uminom? Masaya po bang magsaya? At mamahinga? Masama po ba yan? Ano po ang naging masama? Lahat po na yan ay okay eh. Maganda naman. Gusto naman talaga natin. Marami tayong ani, marami tayong pera, marami tayong kabuhayan. Gusto naman po natin yan. Tama po ba? Kaya ako namin gusto. Lord, ayaw po nila. Ako na lang po ang payamanin mo. Gusto mo ba? Tama po ba? Eh ano po ang mali? Walang panahon sa Diyos. Lahat ng bagay ay binanggit niya. Saan ang ginawa niya? Dahil ang dami ko ng mga ari-arian, ang dami ko ng mga ani, ako'y mamamahinga, ako'y kakain at magsasaya, at sasambat maglilingkod na lang ako sa Diyos sapagkat marami na akong yaman. Friends, siya, nakakalungkot, kung natakpo sa istorya, wala nang nabasang gano'n. Eh, tayo na lang ang magtuloy. No? Sa buhay niya, kung gano'n na lang, kung hanggang gano'n na lang siya, yaman na lang siya. Kung tayo buhay pa, tayo na lang magtuloy, alam na natin ang gagawin natin. Lord, handa na ang pugulong malaki, alam na namin ang gagawin natin kapag dumating ang mga masaganang ani, ang yaman na meron kami po ay maglilingkod sa iyo. At gagamitin ang aming yaman sa paglilingkod sa iyo. Yan po ang kulang sa kanya. Kasi hindi naman masama yung meron siyang inani eh. Kasalanan ba niyang meron siyang anihin eh? Ang Diyos ang nagbibigay ng ani. Ang diferensya, nawalan ng puwang ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya naman, sinabi sa kanya ng Diyos, hangat sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na ihananda mo. Kapag ka puro pagpapasarap, pagpapasaya, pagpapayaman na hindi kasama ang Diyos sa buhay natin, ang tawag sa atin ng Diyos ay pag ba nang itutok sa katabi may pagsasabi, mukhang pinaparinig mo ka sa katabi mo, huwag kong ganan. Tignan niyo pa ha? Sabi ng Panginoon sa kanya, hanay, sa gabi ito, babawiin ka ng buhay, kanino mapupunta ang mga bagay
bagay na hinanda mo. Yung mga bagay na pinagpagwaran mo, kanino nga pupunta? Alaka mo, hindi ko na buhay mo. Nakakalukot na pangyayari po yun. Nag-ipon, nagpagod, nagbukid para maraming anihin. And then, nung umani, dahil nawala ng buwang ang Diyos sa kanyang buhay, ang sabi ng Lord, hindi mo pinapahalaga ng binigay sa'yo. Ako nagpala. Hindi mo lang binigyan ng parte. Hindi mo wala ka man lang panahon para sa akin. Ako nagbigay. Kukunin ko na nga buhay mo. Halika na sa akin. Dito ka na. Bigay mo na sa iba yan. Kung kanino mapupunta yan. Nakukuha mo ba natin istorya? Kaya, lagyan ng panahon ang Diyos sa ating buhay. Hindi masama na mayroon kang yaman, may pera, may possession. Pero kapag tayo ay naging greed sa mga bagay nito, hindi na natin napahalagan ang Diyos. Ibig sabihin, yun ang katapusan ng ating buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Pang sarili lang ang kanyang gusto. Tingnan niyo po yung sinabi ng Panginoon. Dukha naman sa paningin ng Diyos. Mayaman siya sa tingin niya, sa sarili niya. Pero dahil wala siyang bagay na ginawa para sa Diyos, dukha siya sa paningin ng Diyos. Ang mga taong mayayaman pero walang panahon sa Diyos, akala natin sa tingin ng tao mayaman siya, pero sa tingin ng Diyos, dukha. Sino ang totoong mayaman? Ikaw at ako na naglilingkod sa Diyos at nagpapagamit sa Diyos. Pero tayong kayamanan sa langit, ito ang lalakaran. May palasong inanda ang ating Panginoon sa langit. And I pray na magmaterial ang lahat ng pagpapala ng Diyos hanggang nandito pa tayo sa lupa, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Para yung pasasaganahin, pagpapalangin, sapagkat gagamitin tayo ng Diyos para sa kalalawak ng kanyang kaharian dito sa lupa. Say Amen! Amen! Yan ang tingin po ng Diyos sa kanya. Dukha sa paningin ng Panginoon. Ano pa po? Dealing with greed in life. Ito po, paano natin ngayon masusolusyonan? Ito po yung solusyon. Paano natin madideal ang greed sa buhay natin? Number 1, recognize greed is a sin. Kilalanin mo na ang pagiging greed ay isang uri ng kasalanan. Hindi maganda, hindi tama, at hindi nais ng Diyos. Itinuro na sa atin ang salita ng Diyos yan. Kaya pag tinuro na salita ng Diyos, ibig sabihin niyo, honor natin, na ma-recognize natin na ang pagiging sakim ay kasalanan. Amen? Amen. Kapag ka mayroong mga bigay-bigayan, di ba hindi ka mauna? Paunahin mo na sila. Amen po ba ron? At kung ikaw na may nauna, kunin mo lang yung tama para sa iyo. Alalahanin ng iba. Amen po ba ron? Ako lalo ng pagkakainan. Yung mga tao na pumapagaw-paw, tingnan mo yung nahuli kung meron pa nailagay. Wala eh. Eh di ba tayo ay nag-pastor's man? Sabihin ko pa ba ito? Kasi sabihin ko na rin para dapat sana ang masaya yung pastor. Kasi pastor's man. Nung kakain na si pastor, alam plato. Tapos sabi ko, naku, ala na yung patatin. Sige lang po yung mga kapatid ha. Kasi po mga kapatid, tayo-tayo lang naman yun. Okay lang naman. Eh paano kung sa iba? Ano? Nako, wag tayong matatakan. Ito, andyan na yung mga form na ganyan. Grabe yung mga form na ganyan. Pag sila nauna. Alam niyo ba yung mga tingin ng iba? Sa atin, okay lang po yun eh. Kaya, recognize, yung pagiging greed is sin. Amen? Ay, na magamin. Patawarin niyo na ako kung nakwento ko yun. Eh, di ba tama naman? Dapat yung pastor ang masaya. Kaya sabi ko, pag susunod ng pastor man, gusto niyo ako maging masaya, kamayan niyo na lang ako. Gusto niyo maging masaya yung pastor, kamayan niyo na lang ako. Yung may masasagot akong
Iba yata ang kamay ito yan. Hindi, joke lang po yan, ha? Yung basher natin sa Facebook, joke lang yun. Niniwala ka naman agad. Recognize po natin yan. Pangalawa, practice generosity. Ipa-practice po natin. Ano para malaman natin yung pagiging greed? I-practice natin yung tayo yung nagbibigay. Bakit? Kasi pag pinapractice natin tayo nagbibigay, hindi na tayo nga kapag hindi tayo nabigyan. Bakit? Ako nga ang nagbibigay. Bakit ako nagbibigay? Binigyan ako ni Lord. Practice generosity. Pag pinapractice natin ang pagiging mapagbigay natin mga kapatid, hindi natin namamalayan yung greed. Hindi tayo nababahagi na. Hindi tayo nagkakaroon kasi tayo ay nagiging mapagbigay. Pangatlo, cultivate contentment. Hayaan po natin na maging kontento tayo sa bagay na binibigay sa atin ng Diyos. Maging kontento tayo sa bagay na kung ano yung mayroon tayo. Hindi tayo nakatingin sa iba, kundi nakatingin tayo kung ano yung mayroon tayo. At dahil mayroon tayo, doon tayo nakatingin, pinagpapasalamat natin sa Diyos kung ano yung mayroon tayo. Napakahirap ipagpasalamat sa Diyos yung bagay na tinitingnan mo sa iba. Kung wala ka naman, sila'y meron. Hindi ka makapagpapasalamat. Baka pagreklamo ka, kabaligtaran ng pagpapasalamat ay pagreklamo. Pero kapag ka tingnan mo kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, papasalamatan mo ang Diyos. Matututo mong pasalamatan ang ating Panginoon. Sabi nga ng Bible, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ano sabi? Masiyahan na kayo kung ano ang nasa inyo. Sa panahon na akala mo wala ka, sabihin mo, hindi ako iiwan ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ano pala tayo yung sinabi ng Diyos? Alam niyo po ba kung ano ang text? Context? Basahin po natin. Dapat sa pera. Kaya kung wala namang pera, masiyahan ka kung ano yung mayroon ka. Kasi ang sabi ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Kaya kung wala ka, sabi mo, Lord, sabi mo hindi mo ko pababayaan, hindi mo ko iiwan. Kung wala kang panggastos, pero kailangan mo, sabi mo, Lord, sabi mo, hindi mo ko iiwan, ipababayaan man. Ikaw ang mag-supply ng lahat ng aking mga pangangailangan. Magugulat ka, ang Diyos gagamit ng mga tao para ikaw ay pagpalain. Noong panahon ng tagutom sa Serepta, noong panahon ni Elias, sino ang inutusan ng Diyos para pakainin si Elias? Di ba uwak? Dala-dala ng uwak yung karne, dinala kay Elias. Alam niyo po, ayon sa pag-aaral, ang pinakamatakaw sa karne, uwak. Pero yung uwak ang inutusan, ang pinakamatakaw na ibon sa karne, para pakainin yung isang propeta, lingkod ng Diyos. Kaya, kapag ka dumating yung panahon na akala mo parang wala, parang sa tingin mo silang lumaka ng langit at lupa, kapatid, wag mo isipin yan. Ang Diyos magpapadala ng uwak sa iyo para ikaw ay makakain at isupply ang pangangailangan mo. Amen. Yan ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Nung si Elias po ay hinahanting ni Jezebel para patayin. Di ba nagtago po siya kung saan? Sabi niya, gusto mo nang mamatay, kunin mo na ako, Panginoon. Gawin niyang gano'n. Kunwari lang sa kanya yun, gusto niyang mamatay. Papatay na nga siya ni Jezebel, sana hindi siya pwesto. Tapos nag-iinarte pa siya, gusto rin niyang mamatay. Nung pala alam niyo kung ano kailangan lang? Pagkain. Dumating yung anghel, bigyan siya ng burger cake. Angel's burger. Pinag-bake siya ng anghel ng pagkain, ng tinapay, binigyan siya. Nung nahimasmasan siya, ay gutom lang pala, Lord, ayoko nang mamatay. Tino nga, mag-iingat tayo sa sasabihin natin. Minsan, sinasabi natin hindi tama, hindi maganda. Nung pala, hindi naman talaga yun yung gusto natin sa loobin. Dala lang ng init ng ulo natin. Nung pinagluto siya ng anghel ng Angel's Burger, tumino, kumalma, naging maayos. Kaya kung gusto nyo maging maayos ang inyong buhay, Angel's Burger. Buy one, take one. Ay, Angel's Burger, baka naman.
buhay po natin. At ang pinakamahalaga sa lahat, para ma-deal natin ang greed sa buhay natin ay ito. Luke, hindi po, teka, namali po ako dyan. Ito po siya. Keep your eyes on Jesus, not on the things of the world. Keep your eyes on Jesus, not on the things of the world. I-focus natin ang ating mata sa ating Panginoon Jesucristo, hindi sa bagay sa mundo ito. Keep your eyes on Jesus, not on the things of the world. Sabi po ng talata ng Biblia sa Aklat ng Juan, sa huli na pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, ayon sa sinasabi ng kasulatan. Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. In the end po mga kapatid, alam niyo po ang kailangan lang natin. Si Jesus lang ang totoo nating kailangan sa buhay natin. Si Jesus ang kasapatan ng lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Ang ating puso daw, kapag wala si Jesus, ang ating puso ay parang butas. Ibig sabihin, walang contentment. Laging hanap ng makapapasaya, magpapaligaya sa Kanya. Pero kapag si Jesus ay nasa atin ang puso, nabuo ang puso natin. Sapagkat ang Panginoon Jesucristo, ang Holy Spirit, ay nakatira sa puso natin. Diyan siya nakatira. Alam niyo po ba ang pangungusap ng Holy Spirit? Para marinig mo siya, hindi naman dito. Hindi mo marinig dito. Ang marinig mo dito, tinig ng tao, huli ng ibon at kumatamang ingay. Ang tinig ng Holy Spirit dito, from within. Yung parang meron kang kutob na kung tawagin. Kutob ko na nga ba? Yung sayang sana ginawa ko. Alam niyo, paniwalaan niya. Minsan kinukutoban kayo, paniwalaan niya yun. Kung hindi maganda yung kutob niya, pag-pray niyo na kagad. Cancelin niyo sa pangalan ni Jesus, Espiritu ng kamatayan, sa kikiramdaman, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa aking pamilya. Kasi po mga kapatid, dahil kung bakit natin kailangan i-focus ang ating pananaw kay Kristo, dahil pinupukaw ng demonyo ang paningin, ang panlasa ng mga tao sa mundo ito sa pamamagitan ng mga bagay sa mundo. Hindi natatapos ang mga magagandang bagay sa mundo ito. Pinupukaw ng ini-influensyahan. At dahil ini-influensyahan ng kaaway, nagagamit sa hindi maganda at hindi sa tamang gawain. Halimbawa, kung bakit natin nasabi, sabi po ni kay Propeta Daniel, kung nabasa niyo na po, sabi ron, Daniel, isulat mo ang mga bagay nito sa pagkadating ng panahon ang karunungan ay lalaganap. Sabi po ron, the knowledge will increase. Noong panahon ni Daniel, hindi po wala pang aeroplano noon, wala pang mga high-tech na technology, pero ang fulfillment ng panahon ni Daniel ay yung kasalukuyan nating panahon at lalo pang lumalaganap. Bakit po? Grabe na po ang technology po natin ngayon. AI, kaya nga nabubuo sa isipan ko yung faith or faith. Kasi akala mo maraming bagay, akala mo totoo. Pero faith, hindi naman totoo. Akala mo, ikaw yung nagsasalita talaga, pero hindi naman ikaw yun. Kaya maraming pwedeng mangyari na hindi tama sa mga bagay na nangyayari ngayon dahil sa technology. Binubuo po yung hindi na po babae ang magbubuntis. Machine na lang ang magbubuntis. Nakikita mo yung fetus doon na lumalaki, nagiging bata. Egg cell and sperm cell ng mga lalaki kung sasamahin lang doon sa isang ano ngayon. Ayan. Di ba napapanood natin sa Dragon Balls dati yan? Android. Pero ngayon ginagawa na. Kaya mga dating panahon, mga tao Android na.
Android 16, Android 17, Android 18. Pag kinain to ng cell, tapos ang planetang Earth. Pagpatayin na ako tarot, ang ibig sabihin, mga kapatid, ay yung technology po natin, yung iba hindi nakaka-relate, hallelujah. Pagka po ang ating technology ay tingnan po natin, nag-i-increase, kasi yan po ay prophecy sa book of Daniel, the knowledge will increase. Lumarami ang karon. Kaya, kung titingin tayo sa mundong ito, kung titingnan natin yung mundong ito, at hindi tayo focus kay Jesus, sa ating Panginoon Jesus, lalamunin tayo ng sistema ng mundong ito. Buti na lang meron tayong standard sa pamumuhay natin sa mundong ito. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya po ang salita ng Diyos, huwag natin kalilimutan, kabilin-bilinan ni Joshua, bulayin araw at gabi. Kung ayaw mo ng araw at gabi, gabi at araw. Nasa sayo na yun, kung anong gusto mo. Yan yung kailangan po natin na gawin po natin ngayon. Keep your eyes on Jesus, not things of this world. Kaya po mga kapatid, para malaman na natin ang great, tumingin lagi tayo sa ating Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasultan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Kapag ang tao na kay Kristo, nananalig kay Kristo, dumadaloy, hindi nauubusan, sapagkat si Jesus ang balong ng buhay, ng tubig ng buhay, hindi nauubusan kailanman. Ibig sabihin, kung si Jesus ay nasa iyo na, kontento ka na, sapat na, wala na maidadagdag at mailalagay pa, sapagkat si Jesus lang ay sapat na sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Tayo po lahat ay tumayo. Pwede po bang suriin po natin ang ating mga sarili, sa ating mga puso, kung meron po mga bagay na, kung meron po tayong mga bagay na parang tayo yung kinausap ng Diyos sa kanyang mga salita sa oras na ito. Pwede po tayong lumapit sa Diyos at humingi ng pusong tapat, pusong kontento sa ating Panginoong Jesus. At ipag-pray po natin kung ano yung nais ng Diyos na magbibigay ng lugod sa Kanya. Sige po mga kapatid. Hallelujah. Maraming salamat po, aming Ama. Tunay na Ikaw lang ang kailangan namin. Kami ay mag-focus sa iyo. Lagi namin titingin ang sa iyo, sapagkat ito yung nais po rin na Ikaw ay mabigyan po namin ng kaluguran. Ikaw ay mabigyan po namin ng kasiyahan. Hallelujah. Ama, kung nakikita niyo po na mayroon kaming spirit ng greed, kasakiman, hindi namin namamalayan, tulungan po kami ng iyong biyaya upang kami po ay lagi lamang umasa sa iyo. Hindi sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa mga bagay na lang po. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus.
Yes. Dingding po, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay.
pinagpala mo kami, pinaburan mo kami, pinalakas mo kami, pinagaling mo kami, at lahat ng aming mga panalangin ay iyon na pong dinirinig. Maraming salamat po, Ama Diyos. Hayaan po ninyo ang iyong mga salita ay patuloy na tumanim sa aming mga puso upang patuloy kang mapapurihan sa aming mga pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.